Bali po, ang tanong ko ay ganito. Biblia lang po ba yung batayan niyo sa pagtuturo? Paano po kaya kung walang Biblia? Ganito siguro. Kung walang Biblia, hihintayin ko yung sinasabi ng mga anghel at saka ng Diyos. Kasi nung walang Biblia nung panahon ni Abraham, sasabihin ng anghel, Abraham, gising. Pumunta ka dun sa ituturo ko sa'yo. Ginising siya. Sumunod naman siya kasi walang Biblia eh. Ngayon, nakasulat na, di kaya Biblia ang ating pinag-aaralan. That is the written word of God. Marami kasing paraan para yung salita ng Diyos makarating sa tao. Pakinggan mo iho sa uno-uno ng Ebreo, ganito nakasulat. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayon, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son. Sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Sinasabi rito na ang Diyos na nagsasalita mula pa nung unang panahon, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, iba-ibang panahon, iba-ibang paraan. Kaya minsan may sa anghel, minsan nananaginip sila. Sabi mo, kung wala bang Biblia, paano ako mangangaral? Siguro pananaginipin ako ng Diyos, ano? O kaya magsasalita yung anghel kung walang Biblia. May Biblia na. Kaya hindi na ako nag-aalala ron. Hindi na kailangan kausapin pa ako ng anghel personal dahil meron ng Biblia. Diyos na ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita, kapatid. Okay na? Okay na daw. Okay na rin po. Dito tayo sa kabila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Brad Eli, tatanong ko lang po, maaari po bang mangyari ulit ang Genesis pagkatapos ng paghuhukom? Genesis? Yung Genesis, kamo? Mga pangyayari lang po sa Genesis. Kasi alam mo iyo, yung salitang Genesis, ang ibig sabihin nun ay pasimula. Doon nga nang galing salitang gene. Mga pasimula yan ibig sabihin yan Pagka nag-uumpisa sa genealogy, Genesis, genes, genetic, etc. Ang kahulugan niya, nagde-denote niya ng umpisa. Hindi na pwedeng mangyari uli dahil umpisa na ibig sabihin, umpisa na naman uli. Siguro, baka pag nangyari, re-Genesis. Lalagyan mo na ng re. Hindi pwede na Genesis kasi nangyari na yon ng umpisa na. Hindi pwede umpisahan uli dahil naumpisahan na kapatid. May isa pa po akong katanungan. Sige. Bakit po kaya hindi nagkatawan tao ang Diyos Ama? Bakit hindi nagkatawan tao ang Diyos Ama? Alam mo kung sasagutin kita ng diretsahan, alam mo kung ano sasagot ko sa'yo? Kapatid? Opo. Huwag ka magagalit. Magagalit ka ba? Hindi po. Sabihin ko sa'yo, ano pakialam mo? Ayaw niya. Di ba? Ang nagkatawan tao nga yung anak niya di ba? Marunong ka pa. Ang nagkatawan tao yung anak niya Kung gusto niya, hindi sana siya na. Kaya lang ganito yon kapatid. May sagot yun May sagot yun Ang talagang sagot nun sa Biblia, ganito. Kaya hindi nagkatawan tao ang Diyos Ama, nasa Santiago 1:17. Pakinggan mo.
Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos kasing Ama, hindi nagbabago yun ang anyo eh. Hindi siya nag-iiba-iba. He remains the same in the past, now, and forever. He will always be the same. Kaya labag sa kanyang kalagayan na magbago. Hindi siya nagbabago. He will always be like that, no more, no less. Kaya siya ay pirming-pirming ganon. Hindi siya dapat magkatawan tao dahil hindi nga siya nagbabago. Yun ang description ng Biblia sa kanya. Siya ay ama ng mga ilaw na walang pagbabago, walang anyo ng pag-iiba't iba. Eh si Kristo nagbago eh, nag-iba eh. Kasi dati nasa anyong Diyos, nagkaroon siya ng anyong tao. Nagkatawang tao siya ayon sa Filipos 2:5 hanggang 8. Yun ang sagot doon, kapatid. Maraming Okay salamat. na? Salamat. Sige pa. Ay, balikan po natin ng Italia. Meron pa tayong isang magtatanong doon. Hello? Hello? Sige po. Hello? Sige po, sige po. Magandang araw po sa inyong lahat po dyan. Brad Eli, magtatanong lang po ako. Sige po. At ang katanungan ko po dapat po ba na ang isang taong namatay na dapat pa po siyang dasalan o idaan bago sa simbahan bago ilibing? Dasalan. Oo, opo. What do you mean dasalan? Kasi katulad po ng nakagawian po ng mga ninuno, yung mga dating Kasi kapatid, ganito, no? Makasabat ako. Yung salitang dasalan, iba sa ipagdasal. bali yung ipapanalangin, ganun. Yun. Iba yung dasalan. Kasi pag dinasalan mo, sa kanya ka magdadasal. Yun ang kahulugan ng dasalan. Pero kung ipagdasal, you're going to pray for him. Di ba? You're going to pray for him. And ang sagot ko ganito, yung isang taong patay na, nasa kapangyarihan na ng Diyos yun. Hindi na yun ipinagdadasal, nasa kanya na eh. Kaya nga mo ipinagdadasal, wala pa sa kanyang kapangyarihan eh. Pero pagka namatay na, wala nang magagawang tunay sa namatay na katawan, ang sabi ng pasyon. You cannot amend anymore his life, his virtues, his mistakes, his shortcomings, his everything cannot be amended by any prayer. Kaya ang patay hindi na po yan ipinapanalangin. Wala ka pong mababasa na doktrina Kristiyana sa Bagong Tipan na may patay ipinanalangin nila. Wala nun. Wala kang makikitang kahit isang instance na nalangin ng mga apostol para sa mga patay o ang mga unang Kristiyano yung nanalangin para sa mga patay. Never. Wala yon. Kasi alam nila ang kahulugan na ang tao'y pag namatay na, nasa kapangyarihan ng buong buo ng Diyos. Gaya ng sabi ng pasyon. Gayon nga ni itong araw habang ikay nabubuhay kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay magaling o masama man. Tunay na di magwiwika ang Diyos poong dakila. Kusa na magpapabaya. Araw mo palibhasa. Ngunit pagka nalagot, ang hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Ayun. Kaya, pagkapatay na ang tao, ang sa Diyos na iiral. Hindi ka naman nanalangin nun dahil paano mo ipapanalangin nasa kanya ng kapangyarihan? Ano pa gagawin mo? Di ba? Hindi na pinananalangin yun. Ganun. Bali ganun po. Wala na, kapatid? Meron pa pong isa. Sige. Meron po bang sa isang sugo ng Diyos ay meron po bang napahintulutan na pwede siyang mag-abort? Mag-abort o tungkol po sa abortion? Ang sino? Kasi may nabalitaan po ako dyan na isang sugo raw siya ng Diyos pero nakakapag-abort siya. Nag-abort? Abortion. Babae ba siya? Naglalaglag po siya yung sa sa babae. Babae ba siya? Lalaki ho. Paano siya nag-abort? Hindi. Bali siya ang nagtatanggal sa babae. Siya ang Ang gumagawa ng nagpe-perform. abortion. Siya ang nagpe-perform ng abortion. Apo. Sugo ng demonyo yun, di sugo ng Diyos yun.
Alam mo, ang demonyo pumapatay, mamamatay tao, demonyo. Yung nag-a-abort, pumapatay tao yun eh. Pakinggan mo sa 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. O, sino yung mamamatay tao? Yung demonyo, yung diablo. Pag nag-a-abort ka, pumapatay ka ng tao nun eh. Kaya nga hindi ako palo dyan sa batas na libre, abortion. Pagpatay yun eh. At napakasamang pagpatay niyan. Yung patayin mo yung isang tao na malaki, matanda na, masama yun eh. Yung patayin mo yung batang walang kalaban-laban, lalong masama yun. Kasi yung matanda na, pwede niyang ipagtanggol katawan niya sarili niya eh. Yung bata sa tiyan, meron bang paraan yun para makapagtanggol? Wala eh. Kaya napakasama niyan sa Diyos. Yan ay pagbububo ng walang salang dugo. Kaya meron ngayong mangangaral, sasabihin, sugo siya ng Diyos. Tapos nag-a-abort siya ng babae o ng isang sanggol, hindi sugo ng Diyos. Kasi po may nabalitaan akong ganun po sa aming lugar. Maraming pong salamat. Salamat. You're welcome. Thank you po. Bro Danny, sa'yo naman. Sige, kunin na po natin last na siguro ito. Magandang gabi po, Brother Arlis. Magandang gabi po. Pagkatapos po ba ng paghuhukom, yung po bang mga hirang na sa Diyos, makikita na po ba nilang Ama? At ano po ang kanilang magiging kaanyuan? Ang kaanyuan nino, Nung po mga hirang. maliligtas yung mga Apa. hirang. Magkakaroon sila nung katawang gaya nung katawan ni Kristo, nang ipanik niya sa langit. Yung katawang hindi material. Di ba siya nakasara yung bintana, sa kapinto nakapasok siya? Ganon ang magiging katawan ng